very essence, on the very idea, nung pong Revelation 3:20, behold, I stand at the door and knock. If anyone hear my voice and open the door, I will come unto him and will sup with him and he with me. Here is our Lord Jesus Christ knocking at the door of the church in their fellowship, na ang gusto niyang ipunto, ibalik niyo ako sa sentro, ibalik niyo yung dati, na masaya kayo na ako ang bida, masaya kayo na ako ang gitna, hindi kayo, kundi ako ang nasa sentro ng inyong fellowship. Mga kapatid, ang mensahe po na nais kong ihatid sa inyo ay kinuha ko po doon sa mga puntos na ibinigay ng Panginoon sa akin. Kasi ang apela ng Panginoon sa kanila, una, be real. Maging totoo kayo. Magpakatotoo kayo. Be real. At ito ang problema ng marami ngayon. Marami po ngayon ay nabubuhay sa kaplastikan. Marami po ngayon ay nabubuhay sa pagpapanggap. Yung pong ang akala mo ayos na ayos, yung ang akala mo, tuwid ang lakad, ang akala mo walang ginagawang, alam nyo na, pero sa totoo lang, lihis na pala sa kung ano yung nais at kalooban ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya doon sabihin ng Panginoon sa Laodicean Church, okay? Sabi, hindi kayo maintindihan, mainit pa kayo o malamig. Of course, I am very sure na sa Diyos walang maitatago, kundi pino-point out niya, suriin nyo sarili nyo ha, mainit ba kayo o malamig? Ngayong gabi, di ba magandang yun din ang isipin natin? Hindi ba magandang ikaw, humarap ka sa salamin ng katotohanan ng Panginoon and then face yourself. Harapin mo yung sarili mo and then itanong mo sa sarili mo, ako kaya? Saan kaya ako maikakategorya? Saan kaya ako mailalagay? Pwede ko pa kayang sabihin ako yung dati na ang init-init ko sa Panginoon. Pwede ko pa bang sabihin na ako yung talagang handang maging involved, maging aktibo, handang magbigay, handang magsakripisyo at mahigpit ang yakap sa Panginoon. Or, kung napapansin ko yung sarili ko ngayon, parang, ba't ganito na ako? Parang hindi na katulad nung delight ko nung una eh. Para bang pagka umattend nga ako, makaraos na lang eh. Yung ganun po, yung confused ka mismo, yung hindi mo alam. So ito na ang gabi ng pagpapakatotoo. Ito na yung gabi pagharap sa katotohanan para once and for all, maisettle yung dapat nating isettle. So kaya sabi ko, ang idea po dito is to be real, di ba? Tapos alam nyo sabi nila, mayaman kami. Hindi namin kailangan ng lahat ng yan. Sabi ng Panginoon, sabi nyo mayaman kayo. Pero ang totoo lang, you are poor. Mabigat, ano ho? So kaya ang mensahe dito, hindi lang maging real, but also be rich. Diba? At yung yaman na pinag-uusapan dito, hindi material o pinansyal. Ang ipino-point out ng Panginoon, be rich, na ang idea po, maging mayaman tayo sa Diyos. Ano ang silbi na ang dami mong pera? Ano ang silbi na masagana ka materially, pero ikaw naman ay hamak o dukha sa harapan ng Panginoon? So yun po yung pinupunto niya. At maraming ganon. Maraming mga Kristiyano that they are enjoying so much of the material things in this life, okay? But in the sight of God or sa mga bagay ng Diyos, poor. So ang idea po is for them to be rich. Okay? And then thirdly, the appeal is for them to be right. To be real, to be rich, and to be right. At yung pangatlo, ito po ang gusto kong gawing mensahe natin ngayon. Ang title po is, Be Right. Choose to be right. Ang ibig sabihin ng Panginoon, hindi malaman kung malamig kayo o mainit kayo eh. Ibig ko nga sana na kung kayo'y malamig, malamig o mainit, mainit. Ang idea nun, hindi tinotolerate ng Diyos ang kalamigan, kundi magpakatotoo kayo, but in reality, the appeal of God for them is to make themselves right with God. Amen? For them to be right. At ngayong gabi, yan po mensahe natin. Choose to be right. Ayos na ayos. January ngayon. Unang buwan ng 2014. Kumbaga alam nyo naman ang mundo, meron tayong tinatawag na yung bang parang kasabihan na kapag ka nasimulan mo sa umpisa na ganun na, ganyan na yan, tuloy-tuloy na yan. Kaya kapag ka January, pagka unang araw, kapag ka unang buwan, iwasan nyo munang magka-problema, iwasan nyo muna kasi hindi magandang pasimula yan, di ba? Ganun po yung kaisipan eh. Bakit ba hindi natin maisip nga na sa totoo lang, maganda rin naman talagang sa pagsisimula pa lang, piliin na natin maging tama. Amen? So kaya tatlong bagay po. Ito ang naging opening message ko eh. Na ang idea po, tatlong bagay. Choose to be right. Number one, we should start right.
Magsimula po tayo ng tama. Mga kapatid, mga minamahal, hindi ko po alam kung anong klaseng naging buhay po natin noong 2013. Hindi ko alam kung ang pag-uusap natin tungkol sa paglilingkod nyo noong 2013 ay tama. Hindi ko alam kung ang pagbibigay nyo noong 2013 ay tama. Hindi ko po alam kung ang inyong performance, spiritual performance, ang inyong pong services, everything in your life sa nakalipas na 2013, hindi ko alam kung tama. Okay? Pero isang bagay lang ang alam ko. Laging maganda na tayo magsimula ng tama. Amen? Ibig sabihin, anuman ang ating kabiguan, anuman ang ating naging paglihis, anuman ang hindi maganda sa ating buhay, noon, mga kapatid, ialis mo na ang sarili mo sa nakaraan at ngayon ay magpasimula ka at tiyakin mo lang na magsisimula ka ng tama. Amen? Choose to be right. Una po, let us start right. Magsimula po tayong tama. Pastor, sa pagkakaalam ko, tama naman po yung aking nilalakaran. Maayos naman po ako. Sa pagkakaalam ko po sa mga messages, sa maraming bagay na natutunan ko po, in-apply ko naman. Mga kapatid, kung ang tingin mo, ikaw ay nasa tama, second thing that I would like you to consider, you need or you should stay right. Okay? Kung sinasabi natin, Pastor, tama naman po ang buhay ko, please, stay right. Choose to start right or choose to stay right. Ibig sabihin, manatili ka sa tamang ginagawa mo. Kung ikaw yung miyembrong faithful na sa tithing, stay. Faithful in giving your tithes. Kung ikaw yung miyembro na talagang masasabi po nating involved sa soul winning at sa tingin mo tama naman ang iyong buhay sapagkat hindi ka nakikipamatok sa hindi mananampalataya, naninindigan ka sa salita ng Diyos, naglilingkod ka sa Kanya ng ayon sa Kanyang salita, ibinibigay mo yung ayon sa Kanyang itinuro. Pastor, sa pagkakaalam ko po, ginagawa ko kung ano ang tama. Praise the Lord. And tonight, I would like to encourage you to please stay right. Amen? Stay right. Diba? Kaya lang hanggang kailan ba tayo? Hindi natin alam. Pero ang reality, either by death or pagbabalik ng Panginoon, may katapusan ng lahat. Matitigil at hihinto tayo. So, ngayong gabi, magandang konsepto po for us to end or stop right. Okay? So, start right, stay right, and stop right. Meaning, kung hihinto tayo, kung magtatapos tayo, kung titigil tayo, tayo po'y tumigil ng tama. Amen? So, tatlong bagay po ang iikutan natin sa ating pag-aaral. Start right, stay right, end right, or stop right, mga kapatid. Yun po ang kalooban ng Panginoon sa atin. At dito po, gusto kong sabihin sa inyo na ang church na ito lumalabas na noon ay maayos, katulad rin po ng Ephesus Church, katulad rin po ng maraming churches sa modernong panahon natin, nagpasimulang tama, pero dahil sa marami pong mga kalasag at mga kaparaanan o mga panglilibang ni Satanas, marami pong churches ngayon na libang na dating nagsimulang tama, dating mainit sa Panginoon, dating naglilingkod, dating on fire sa soul winning, dating cheerful sa giving, mga kapatid. Pero ngayon po, mukhang hindi na ganon. Diba? So kaya magandang pagpapaalala ng Panginoon sa atin. Hindi man as church, kundi as an individual believer, na baka yun na ang ating katayuan. Baka ina tayo sa mundo ngayon na hindi natin namamalayan na yun ang dahilan kung bakit almost out na tayo sa church. Yung dating ang sigla mo sa church, ngayon parang nawala na yun at ang masigla mo na, yung sa labas. Kaya nga sabi ko po, kanina binubulungan ko si Bishop. Sabi ko, lalo na tumayo yung choir. Ang sarap-sarap makakita ng church na hanggang ngayon, nandoon pa rin ang glory ng Panginoon. Na makikita nyo po na yung mga naglilingkod sa Diyos. Kasi it is good to behold kapag meron pong mga mananampalataya na kung paanong nakita nyo noon na naglilingkod sa Diyos, nananatiling sila'y gayon. Amen? Marami po medyo, alam nyo na, medyo na i-twist na po Diba? Pati po yung choices of song. Nabe-bless po kami, mga kapatid. Nakapagmiministeryo sa spirito mo as you listen. And that is the reason why I would like to encourage and motivate all of you. Ikaw, as an individual believer and as church, pangarapin po natin ang church natin ay nananatili, naninindigan sa tama. Amen?
At kung tayo man ay mawawala sa mundong ito, di natin alam kung kailan, pero sana magtatapos tayo o hihinto tayo ng tama. Amen? Make sure na tayo po'y magtatapos at hihinto ng tama. So ngayong gabi, mga kapatid, para sa unang gabi ng ating revival, ito po ang ating mensahe. Choose to be right. Okay? Ano ang mga bagay na magandang balikan natin sa usapang dapat piliin natin ang tama? Okay? Saang bagay po ng ating buhay dapat tiyakin natin tayo tama? Hindi natin babaguhin. Unahin natin yung dapat mauna. You should have right priority. Amen? Be right. Choose to be right in our priorities. Ang ibig sabihin po, kung gusto natin ng revival, isa sa i-check natin, kamusta na ba yung priorities natin? Sino na ba nauuna sa atin ngayon? Ano na ba ang nauuna sa atin ngayon? Sino na ba mas mahalaga sa atin ngayon? Mga kapatid, mga minamahal, ang idea po ng revival ay yung maibalik yung dati. At para maibalik yung dati, ipaalala po kung ano yung talagang inaasahan at nais ng Panginoon. Kung merong unang-una na dapat itama ng lahat ng Kristiyano, alam kong sasang-ayon kayo, ang unang i-check natin, na tiyakin natin na maibalik sa tama, mapanatiling tama ang ating prioridad. Amen? How is your priorities? Kamusta tayo? Anong sabi ng Bible? But seek ye first the kingdom of God. Yung iba doon natapos Pahalagahan niyo po yung susunod. And His righteousness. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So I realize na sa pagbibigay ng mensaheng ito, hindi ako dapat lumihis o lumayo na ang unang dapat ipaalala pa rin sa atin yung ating pong priority. Ito ang naging problema ng church. Dating ang kanilang delight, dating ang kanilang una, dating ang bida sa kanila, dating ang sentro sa kanila, Panginoon. Pero ano nangyari sa Laodicea? Ano nangyari? Bakit parang nawala sa senaryo ang Panginoon? Bakit parang ang lungkot ng pangyayari na kung saan ang Panginoon na dapat sana tinatanawan ng utang na loob, na dapat sana bida sa fellowship, na dapat sana sentro ng pagtitipon, na dapat sana siya ang nanduroon at itinatanyag, pero ang sabi ng Bible, narito ako'y nakatayo sa pintuan at kapatid, hindi lang po ito applicable sa church. Young people, siya pa ba ang sentro ng buhay mo? Baka yung crush mo na. Baka yung course mo na. Baka yung career mo na. Baka meron na po kayong masyadong yakap-yakap sa buhay nyo na parang kalabisan na para inyo pang bigyan ng oras ang church. Baka katulad na rin po kayo ng mga mananampalataya na kung manindigan at yumakap sa Panginoon dati, napakahigpit, ngayon po ay medyo loose na. Baka iba na pinakikinggan natin. Di ba magandang paalala? Kasi may posibilidad, may tendency. Nangyari po sa Laodicean Church at nangyari po sa maraming churches sa panahon ngayon. Bagamat sa church na ito, nararamdaman ko na napananatili po natin na nakasentro tayo sa Panginoon at ang sentro natin ang Panginoon. Pero as an individual believer, I believe it is also good for us to once in a while, diba, mag-evaluate tayo. Kasi yan dapat natapos ang 2013, mag-evaluate po tayo. Sino ang una? Pagka ikaw ay tumanggap ng blessing, pang ilan yung tithes? Diba? Baka nauna na si Meralco Bill. Ha? Baka naman yung bill mo sa cellphone na ang nauuna ngayon. Ha? Baka smart na ang una kapag ka may mga water bill. Yung bill. Marami. Diba? Baka puro doon mo na nasa sentro. Tapos kung may matira na lang, iyon na sa Panginoon. Mali na po yun. Diba? Dapat ang una, Panginoon. Amen? Ha? Sa unang araw ng sanglinggo, na kung saan nalibang ang mundo, na ang akala nila, Lunes ang unang araw ng sanglinggo. Maliho. Sa mga Kristiyanong totoo, Linggo ang unang araw. Amen? At ang unang araw
walang ibang kaagaw, dapat Panginoon po yan. So, dapat i-consider nyo po, pag Sunday, Sunday po yan. Pag tithes, tithes po yan. Pagka sa Panginoon po yan. Hindi siya dapat pangalawa, hindi siya dapat pangatlo, lalong hindi dapat siya panghuli. Ang Diyos ay dapat una sa ating buhay. Amen? O, yun ang naging problema nila. Pero ang saya pa rin nilang tingnan. Wow! So, they are enjoying actually. Diba? Nag-i-enjoy sila eh. Pero sabi ng Panginoon, narito ako'y nakatayo sa pintuan at kumakatok. Ibig sabihin, balikan niyo ako. Unahin niyo ako. Kailangan ba magmakaawa ng Panginoon sa atin? Mga kapatid, be right in our priorities. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things, the rest, susunod na lang po yan. Okay? Second, na maganda rin pong magkaroon tayo ng katumpakan or tiyakin natin tayo maging tama in our path. Yung ating lakad. Okay? Isa sa dapat kong i-secure, yung aking pong tinatahak na landas, yung daan na aking nilalakaran, balik natin. Baka nakalimutan nyo na yung mga unang talata. Baka nakalimutan na po natin yung mga dapat gamit natin sa pagpapatuloy po natin sa Panginoon. Hindi nababago. Yun pa rin po ang dapat maging panuntunan. Ito pa rin po ang dapat bilang mananampalataya para hindi ka malisya, para hindi ka mabuwal, para hindi ka masira. Kinakailangan tiyakin mo na ang nilalakaran mo ay ang lakad na nais ng Panginoon sa iyo. Amen? Make sure that you are treading the right path in your life. Oh, ano ho ang ating talata? Solomon, di ba? Anong sabi ni Solomon? Proverbs 3, 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart, with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. The simple message, the simple thing that the wisest king would like to tell us is that make sure that before you decide, kalooban ng Diyos yan. Naintindihan niyo po? Hindi po tama yung idea na hahakbang ka muna at saka mo sasabihin, Lord, ingatan mo po ako dito sa nilalakaran ko. Kailangan alamin mo muna bago ka humakbang kung ito ba ang daan na nais mo para sa akin. Amen? Ito ang laki ng kaibahan eh. Meron po sa atin, gumawa ng desisyon, tapos nag-pray. Halimbawa lang po, pumasok sa business. Diba? Pagpasok niya sa business, nag-pray, Lord, i-bless mo po ito yung business na pinasok namin, Panginoon, ikaw po magpala. Ipagpipray mo sa Diyos na pagpalain yung business na pinagpasyahan mo na dapat sana, bago mo pinagpasyahan, Lord, magbi-business kami. Ano po ba ang business na nais mo para sa amin? Nakuha niyo po? Para ding mga estudyante, matapos mag-enroll sa kursong gusto niya, inutusan ng Diyos na Diyos, i-bless mo po itong course ko without asking God. Diba? Lord, is it your will? Alam niyo kung bakit may mga hindi nag-work na pinasok natin? Kasi yun lang ang gusto natin eh. Ang dapat to para ma-direct yung ating path, in all your ways, acknowledge Him. Kung kayo po'y magka-college ngayon, mga kabataan, ang napakagandang panahon para po kayo'y manalangin bago po kayo magpasya ng anumang kurso na papasukin ninyo. Now, ganun din po sa ating buhay. Mga kapatid, in all decisions na gagawin natin, huwag kang tutulad kay Lot. Diba? Alam niyo yung istorya ni Lot. Ano nangyari kay Lot? Si Lot dahil sa Lot. Diba? Yan ang istorya ni Lot eh. Bakit to siya nadali? Sight. Ni wala kayong makikita doon sa storya na matapos malagay sila doon sa ganun sitwasyon. Ano ba ang sitwasyon? Nakarating sa kanila na yung herdsman niya at saka yung herdsman nitong si Abraham nagkakaroon ng pagkakadiferensya. Okay? Dahil sa laki ng blessing na meron sila. Kailangan na nilang maghiwalay. Hindi para sa kasamaan yung paghiwalay, kundi para sa higit na pagpapala sana ng Panginoon. Pero ano po ang sinabi sa atin ng istorya? Alam niyo po ang ginawa ni Lot, and Lot lifted up his eyes. Ang tinignan kaagad ni Lot, ay, teka, maghihiwalay kami. Ay, kailangan maniguro ko. Ang ganda ng Sodoma at Gomorrah, well-watered everywhere. O di eto ngayon, nung tinignan niya,
Walang tingala. Talagang ang tiningnan niya, yung lupang kailangan niyang piliin. Hindi ba nung kailangan niya mag-decide, tumingala, Lord, i-guide mo ko kung saan ang dapat kong piliin. Hindi ganun eh. Kundi ang mata niya, right away, itiningin niya, saan kaya maganda? Okay? Nakita po niya yung Sodoma at Gomora. Naisip niya, ito ang magandang lupain na pipiliin ko. Bakit? Yung mga alaga kong hayop. Nakita niyo po kung gaano magmahal sa hayop si Lot? Hindi niya inintindi yung anak. Ang inintindi niya yung hayop. Diba? Dahil yung hayop ang bumubuhay sa kanila sa kanyang paningin. Dahil kinikita nila, malaki. Dahil sa mga alagang, kaya sabi niya, ayos na ayos ang mga hayop ko dito. Pero alam niyo, sabi ng Biblia, hindi isinaalang-alang ni Lot na yung pinili niyang lupa, ang mga tao doon, sabi sa Genesis 13, were wicked. Diba? But the men of Sodom were wicked and sinners before the Lord exceedingly. Mga kapatid, either of the two. Una, hindi niya binigyang pansin yon. Ikalawa, hindi niya talaga itinake into consideration na isecure muna yung kanyang pamilya. Ang kadalasang kapalpakan natin, ang kadalasang kalihisan natin at pagkakamali natin yung ating sariling karunungan. Yung sa tingin ko kasi, di ba? Iniisip ko, mas makabubuti. Alam nyo po, yan ang laging tinik sa dadaanan nating landas eh. Yung bang iniisip mo na sa tingin mo, mga kapatid, ibang-iba. Pag Kristiyano tayo, hindi na tayo nakadepende sa akala, hindi na tayo nakadepende sa tingin. Tayo po'y nakadepende, kalooban ba ng Diyos o hindi? Nakita niya, ganda ng Sodoma at Gomora. Buhay na buhay ang mga alaga kong hayop dito. Lalaki ang negosyo ko dito. But the men of Sodom were wicked and sinners before the Lord exceedingly. And you know what happened? Because of that decision, because of his desire, because of his decision, doon sa kanyang malipong naging hakbang, mga kapatid. Just try to imagine, miserable ang nangyari sa kanilang buhay. Kaya mga kapatid, wag na wag kayong hihiwalay. Wag na wag kayong lalayo. Kung kayo man po ay medyo inaatake ni Satanas sa inyong buhay pananampalataya, isa lang ang target ni Satanas. Alam niyo kung ano? Mailayo lang kayo sa church. Kasi alam na alam ni Satanas na pag naihakbang na kayo palayo sa church, nako, liyamado na po siya. Minsan nga, nasa church ka na, nadadali ka pa niya yung umalis ka pa kaya doon sa poder ng church? Ano iniisip mo? Diba? Nung nasa church ka nga, naiisahan ka pa ni Satanas, yung lumabas ka pa sa kalooban ng Panginoon. So mga kapatid, mga minamahal, simple thing that I would like you to understand is that hindi mamamali ang lakad mo kung i-apply natin in all your ways. Hindi in some of your ways. According to Solomon, in all your ways, acknowledge Him. And the promise, He shall direct thy path. Amen? Choose the right path. Right priorities. Napakalaga po na iyan po ang ating piliin. Choose to be right. Be right also in our perspective. Diba? Isa sa po pwedeng mag-damage din sa atin kung paano natin tinatanaw ang mga bagay-bagay. Diba? Ibig sabihin po, ito'y maiuugnay pa rin natin na huwag kang magpakatalino sa sarili mong haka. Ang ibig sabihin po, tanawin mo ang mga bagay sa pananaw ng Diyos. Doon po sa divine perspective, hindi sa human perspective. Kasi ang nagiging problema natin, sa iniisip ko, sa paningin ko, sa pananaw ko, yun po. Diba? Kaya nga kaugnayan kung paano kalalakad. So, importante po na ingatan po natin na mamali po tayo sa ating pananaw. Pag namali na ang pananaw mo, ang chain reaction, ang chain effect niyan, mali na rin po ang magiging hakbang mo. Diba? So tapos, ganito rin. Mas maganda na sa buhay po natin, mga mananampalataya, kung tayo po ay nagkukonsider na talagang gusto po nating makatiyak. Kasi, tingnan nyo yung pananaw nitong mga taga-Laodicean. Balikan po natin, ha? Okay? Verse number 15. O verse number 16. So then, because thou art lukewarm,
and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Okay? Tingnan nyo, sabi ng verse 17, ho, paano yung pananaw nila sa sarili nila? Kala nila okay na okay sila. Ang sabi po ng verse number 17, okay? Because thou sayest, I am rich, and increased with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked. Is that possible to happen? Eh, nangyari nga sa kanila eh. Yung ba nakakausap ka ng mga Kristiyano, hindi na ginagawa yun dati sa Panginoon, pero pagka tinatanong at kinukumusta mo, okay naman ako, wala naman akong... Yung insensitive na, yung hindi na niya natatanaw sa tamang, di ba, tamang pananaw, yung mga bagay-bagay. Alam nyo, ang tingin pa rin ng mga taga-Laodicea, ano ang eksaktong problema nila? Malahininga, di po ba? Lukewarm. Ibig sabihin po, confusing na sila eh. Yung kahit yung mga nakakakita sa kanila, mahirap na po silang i-determine. Kaya pati sila, confused din. At heto ngayon, sa kanilang confusion, pati sarili nila ngayon, dayang-daya na. Alam nyo po, ang sabi, ang pananaw nila sa sarili nila, mayaman kami. Hindi namin kailangan yung mga, yun ang sabi po ng talata natin, di po ba? Pero diretsong sinabi ng Panginoon. Sabi niya, kayo, sinasabi nyo ha, na kayo ay mayaman, di ba? Na kayo ay nananagana sa mga goods at wala na kayong kailangan. Okay? Pero ang hindi nyo alam, kayo ay wretched, miserable, poor, and blind. Mga kapatid, ngayong gabing ito, I believe sa pagsamo ko sa inyo na sa unang gabi ng ating revival, choose to be right, tiyakin nyo pong tama yung inyong pananaw. Baka akala mo okay ka pa sa Diyos, baka hindi na. Di ba? Baka laging ang yung iniisip, wala naman akong naiisip na nagawa kong problema, hindi ko naman nakikitang mali itong ginagawa ko, baka mamaya po yung pananaw mo, mali na. So kaya kailangan piliin natin na maging tama ang ating pananaw. Ano po ang ibig kong sabihin? Ang tama pong pananaw, di ba natatandaan niyo po yung awit na yung do right? Di ba? Meron pong ano doon eh, sabi niya, right is always right. And wrong is always wrong. And we must learn to separate the two. If you love the right, the Lord will give you light. So, keep the right in everything you do. Mga kapatid, ang simple na gusto pong i-point out nung kanta, dapat sa Kristiyano, alam niya kung ano ang tama, alam niya kung ano ang mali, at dapat alam niya na ang mali ay mali, at ang tama ay tama. Amen? Ang nakakatakot ay yung matulad po tayo sa panahon ng bayan ng Diyos na ang tingin na nila sa baluktot ay tuwid at ang tingin po nila sa mali ay tama. Mga kapatid, ngayong gabing ito, magandang magsuri ang bawat isa sa atin. Baka mamaya hindi ka na nagtatights ang tingin mo sa sarili mo, okay ka pa din. Diba? Eh bakit? Binibigyan pa rin naman kami ng Panginoon ng, alright? Baka unti-unti na po tayong, di ba, namamali doon sa pananaw. Na sa palagay ko naman, siguro nung panahon ng Israel, siguro nung panahon ng bayan ng Diyos, perspective. Okay? So, yung idea po na before, naaalala ko to eh. Kaya nga sabi ko, tinatanaw ka pa rin talagang utang na loob eh. Sobrang higpit ng pastor namin dati eh. Pero nakita ko po may advantage eh. Kaysa doon sa sobrang luwag ngayon eh. Di ba? Yung bang idea dati, na pati po yung mga kasuotan, na pati po yung pagpunta sa mga lugar na delikado, na may mga batayan naman talata eh. Katulad daw halimbawa, abstain from all appearance of evil. Eh baka mamaya nasa sugalan ka na eh. Di naman ako nagsusugal. Sa tingin ko naman walang problema kung di naman ako nagsusugal. So hindi ka nagsusugal, so hindi ka nagkasala sa pagsusugal. But how about the appearance of evil? Di ba? Sa sugalan ba dapat nakikita yung mga mananampalataya? Sa diskuhan ba talaga dapat nakikita yung mga mananampalataya? Perspective. Diba? Paano mo tinatanaw ang mga bagay-bagay? Dapat to, ang matinong Kristiyano, ang tingin niya, pag hindi niya binibigay, yung para sa Panginoon, ang tapat pananaw niya, nagkakasala ako pag di ko binibigay. Pero ang problema, kung hindi mo na ginagawa, yung dapat mong gawin, at ang tingin mo, okay lang, may problema na sa perspective. Nakuha niyo po? Nasaan na po? Pananaw.
Ano ang pananaw mo sa pastor?